So well, again, my POB. So yeah, well, this is my freaking body, and sometimes I don't feel it's really belong to me. And you see, the camera is on my eyes, which shows what I exactly see as this POB. So well, I'm on this house. And it's little dimmer dahil walang ilaw. And sa labas, well, may nagpapatugtog sa TV. Well, which is yung TV ay smart TV. Smart TV. So, TV. So, yeah, may YouTube siya. And yung mga content na pinapanood, well, random lang naman. So, let's turn on the light, guys. Actually, hindi pinapa-open sa amin yung ilaw na to kasi titipid daw sa kuryente. Pero, syempre, dahil nagbablog tayo ay so, ito-turn on natin. So, yeah. Ito ang itsura pag maliwanag, may aircon. So, hindi naman sa amin pinapagamit, malakas sa kuryente daw. And, yeah. Which is kwarto to ng nanay at tatay namin. Tumatambay lang ako dito ngayon dahil wala sila ngayon dito sa bahay. And then, ako naman ay dito lang. Anyway guys, normal lang daw at gamit daw sa YouTube yung mga content na silent lang yung style. And then, bukod sa silent, POV lang ng tao yung makikita mo. Or films, or transitions. Pero, wala nang mga edit-edit. Medyo hassle din kasi mag-edit-edit eh. So, yun, bumibenta yung mga type ng vlog na direct talaga, na raw videos. Especially yung mga daily life, which is daily routine ng isang tao. You know, the day in my life, vlogs, para mga ganun. So, tayo na ba ako? Tingnan nyo pa ako mga guys. Mabuhok na siya. Wait lang guys. Kaubo kasi ako na itong mga nakarang araw. Kaya, hindi ko na mabubuksan tong bintana na to. Paano? Ilagyan ng screen dyan, Kasi may screen yan dyan. May screen na manipis. Hindi ko na mabubuksan. Medyo kasi dito parang hindi presko yung hangin pag So, labas ulit tayo. Parang napahilig ako na yung bahay na to eh. So, pakita ko lang yung changes. Saan yung flash? So, sabihin wala tong flash. Wait lang guys muna sana kayo maboring dyan. Anong flashlight guys? And there we go. Sorry guys, may ubuha kasi ako. Tingnan natin si Maxi. Yo. Hi ka.
Hey, alam mo tong kanta na to? Ano nga ang tawag doon? Black Magic pa yun. Napakinggan ko yung 2017 pa eh. Uso pa rin pala. Ay, napiplay pa rin pala sa mga feeds. Anyway, guys. Awan. Let me just enjoy a while being me. This is a point of view ko. At subukan ko maging creative sa pag-handle nitong camera. Maging stylish din sa pag-setup ng camera at pag capture. I just want to make it POV shot. So yeah, I think it's normal eh. So yan, apo lang muna ako dito. So yan, handiga tayo syempre. Actually guys, hindi ako maano sa mga pananamit ko eh. Yung mga damit ko napaka-random lang sa totoo lang. As you see naman. Ito, raketa. Ninit to kasi may mga lamok eh. Ano guys, magkukwentuhan pa ba tayo? I know. So, dahil nadyan na rin kayo sa POV ko, siguro magkwento na rin ako ng konti. Pero, focus lang natin yung video na to sa POV shots. At, ang title kasi ng content na to, ang naisip ko, POV. Pero, experiment at concept lang. Kasi, parang gusto ko lang magkaroon ng video na POV yung style. Yung actual video na POV. Pero yung iba ginagawa, ini-edit pa tapos nilalagyan ng BSH na film effects. Parang luma yung video. Parang ganun. Parang vintage. Pero ito, which is my phone, Vivo Y04. Pwede na rin. And then, ginamit ko tong Blackmagic na may gantong shape ng etong resize tong tong proportion ng image. Tsaka I see na mas balance dito yung mukha ko. May iba kasing camera na pag naka-exact or naka-stretch yung lens ay nag-iiba yung mukha ko at mga nakantay pag iniba mo yung lens. So, itong ratio ng camera na to mukhang 1:1 ata or 2:2. Maganda siya para sa akin. Subukan eh. Medyo komportable naman ako sa mga nakukuha nitong video. By the way guys, just to share, ang ginamit kong camera dito ay Blackmagic. More on iOS type siya ng Blackmagic. Pero ito, na-download ko sa Google. iOS talaga yung gumagamit ng Blackmagic. Pang studio kasi yan. Mayroong audio meter, live na color grading dito, and then guys, para siyang console na may mga settings and then pwede mo ibaguhin. And then ito lang yung nakita kong screen size. So mukha rin namang may adorable ako na mini camera pag ganito yung screen size na ginagamit ko. So yan. So front view tayo guys. And then kwentuhan na lang tayo ng konti. Wait lang guys, ang inis. Lagi ako nababayang guys eh. Ay nako.
So yeah. Huh? So this is me. Actually, hindi pa ganito yung itsura ko in real life. Medyo enhance pa yung itsura ko in real life. Pag sa camera kasi, simplified na version mo yung picture sa camera eh. Minsan slimmer ka in real life, pero pag sa camera parang ang fatty mo tingnan. So yan lang. Ang sinasabi ko lang, wag na nila i-adjust yung mukha nila base sa kung ano nakikita nila sa camera. Kasi pag ginawa nila yon, magiging unnatural yung mukha nila in real life. Kasi itong camera, may sarili tong sariling adjustment ng image. At hindi yun accurate dun sa image mo in real life. Mahirap siya i-figure out yung difference. Kasi it's about ratio eh. It's about screen size. Pag binago mo yung screen size, magmumukhang ibang tao yung kinukuhanan mo. Hindi magiging komportable yung user na kuhanan siya sa version niyang yan, sa itsurang version niya yan. Dahil parang hindi siya komportable dahil parang iba yung itsura niya dyan. Yan lang yung medyo nightmare pagdating sa photography at saka videography. Pero kung gusto mo yung accurate, well, DSLR na camera talaga yung accurate na yung maganda yung upscale ng rendering at overall maganda. So yun lang. Anyway guys, bawal ko i-post yung video dito eh. Well, I'm just a simple Filipino and trying to live my life on this home, doing all stuffs every day. Not all stuffs. Just sound delusional. Pero ang mga ginagawa ko lang talaga dito, the truth is nagpapahinga lang, tulog minsan, and then kumakain, naggagala. Actually, wala pa akong trabaho eh. And then, hindi ko pa alam, wala pang plan yung buhay ko as now. Dahil wala pa namang trabaho na pwede kong ma-applyan. At hindi naman kasi ganun kadali in real life na magkaroon ng access sa mga lugar at sa mga serbisyo sa public areas eh. Hindi ka naman basta-basta na lang sabihin mo magtatrabaho doon and then pwede ka na magtrabaho. Hindi naman ganun yun. Kailangan may connection ka sa mga tao doon. And which is I lack of that kind of things. That's why ang unang tina-target ko minsan yung mga government na trabaho, which is yung mga service kung saan magwawalis or babantay. Kagaya nun, nagbantay ako ng cemetery ba yan? Sa cemetery, hindi naman talaga nakakatakot magbantay sa cemetery, sa totoo lang. Thrilling eh. And then, parang wala namang may buhay dun. Matakot ka na lang dun sa mga bata na nambabato. Sila talaga ay makukulit, guys. Nambabato sila dun sa mga yung bubong ng court binabato nila eh. So yun lang yung naalala ko nung nagtrabaho ako doon sa cemetery. Hindi siya actually cemetery. Yung department doon sa tapat ng cemetery, yung department na yun, yung binabantay namin. And we just looking for air conditioning parts na make sure na hindi masisira yung mga government property na item. Nasabi ko lang, nakwento ko lang guys kasi yun nga, pumasok ako ng bodyguard. So, yun lang. Wala pa naman akong bagong kwento guys, sa totoo lang. And wala pa rin naman ako maipagmamalakas sa inyo mga guys eh. I'm just trying to live free as a
PUNK punk type of person. Trying to live free, to live wilder, and to live without problem in life. You know, easygoing kind of life lang. Just enjoying life lang. You're just going to flow lang. Walang personalan sa mga bagay-bagay sa paligid. Walang meaning sa paligid. You're just simply living. Like, you know, like, bakit bibigyan mo pa ng mga meaning yung mga bagay-bagay kung wala namang meaning yon? Kasi, bakit yung langgam kailangan may meaning para mabuhay? Di ba? Hindi naman. At saka, dami-daming langgam sa mundo. Katulad ng mga tao, ang dami-dami din tao sa mundo. So, you know, enjoy your own life. Yun lang yun. Just be responsible with your own things. Huwag mo hayaan na i-judge ka ng iba dahil hindi naman nila buhay yan. Buhay mo yan. Masunod ka pa rin. Ikaw ang boss. Kung posible, kung pwede. Kung i-own mo yan sa sarili mo, ikaw ang maging boss ng sarili mo. Maging dominante ka. Mamuno ka. Maging leader ka. So, yun. Kung may paramdam na pwede ka nilang mauto, makontrol, or whatever, mamuno ka rin. And then, pangunahan mo yung mga bagay-bagay, yung pagdidesisyon, magsalita ka rin sa mga opinion mo. Kasi, may sarili ka ng buhay, may sentience ka. Which is, ang sentience ay kamalayan na mag-decide sa sarili niya. Kamalayan na tumayo sa sarili niya. Kaya na gustuin kung ano yung gusto niya. Like, you know, kung anong gusto niya, well, masusunod siya doon. Siyempre, parang ganun. Pero siyempre, be careful na lang kung ano yung mga bagay na ginagawa mo. Kasi not all the time, tama yung mga bagay. May time din na naging mali yung mga bagay. So, be careful sa bagay na yun. So, yun lang guys. Salamat sa pag-hangout. And, ngayon, sana na-enjoy nyo ang konting paggagala ko dito sa bahay. And see ya guys. Bye. And, hooray!